good day mga paps, mga mams. Today, ipapaliwanag ko lang na mabilisan kung paano nga ba pinaprocess yung chattel mortgage. Though hindi siya required, yung pag-process kasi niyan would give you peace of mind as a car owner, kasi doon mo masasabi na sa'yo na talaga yung kotse na binili mo. So before tayo mag-start, alamin muna natin kung ano nga ba yung chattel mortgage. Yung chattel mortgage basically is composed by two items. Yung chattel, which is yung item na niloloan mo. So in our case, yung kotse. And then yung mortgage naman is the loan itself. Bakit nga ba pag kumukuha tayo ng kotse, especially if terms natin siya kukunin? Kasi yung mga bangko is isa to sa parang insurance nila na kumbaga makakasigurado sila na babayaran sila pabalik, kasi sila yung kumbaga lendee, sila yung nag finance nung kotse. So kaya that's the reason why kapag kukuha kayo ng kotse, ang copy na nasa inyo, yung CR, is may nakalagay na encumbered, meaning pagmamay-ari pa siya ng bangko. Ang madalas na tanong, mahirap ba? Actually, kakatapos ko lang asikasuhin yung cancellation ng chattel mortgage nung iyon ko. Case to case basis depende kung saan yung area nyo. So let's discuss it step by step. Step number 1, ano nga ba ang mangyayari pag fully paid na kumbaga, kung alam nyo na fully paid na kayo, syempre, unang-una nyong gagawin is tawagan nyo yung bangko. Tanungin nyo if kailan yung availability ng documents. Syempre, sila rin i-validate if matured na ba yung account nyo sa kanila. Pag sinabing matured, that means fully paid na yung sasakyan. Pagtawag nyo ng bangko, sasabihin sa inyo kung kailan yung availability ng mga document. So ano-ano ba yung makukuha nyo pag pumunta kayo ng bank, or kung pipick upin nyo na yung documents galing sa bangko. So unang-una nyong makukuha is original copy ng CR, ng OR. OR is yung pinakaunang registration nung kinuha nyo yung kotse. And then, promissory note galing sa bangko, releasing you from any liabilities sa bank side. And then, cancellation of mortgage sa bank side din. Syempre, hindi doon tatapos yung process ng cancellation ng mortgage. Siyempre, lahat ng ari-arian sa atin, naka-register yan sa Registry of Deeds. I do believe that's by law. Kasi kung hindi siya naka-register sa Registry of Deeds, ibig sabihin illegal yan or kung ano man. Ngayon, bibigyan kayo ng papel ng bangko kung ano yung next steps. So, let's discuss it real quick. Yung pinakaunang gagawin nyo is tingnan nyo doon sa cancellation ng chattel mortgage kung saan siya nakaregister. Kung sa Registry of Deeds ba ng Taguig, Parañaque, or kung saan man. Meron siya sa likod na part or sa harap, meron siyang stamp. Doon nyo makikita yung kung saan yung location. Yung original na
na promissory note and yung cancellation ng mortgage sa bangko is ibibigay niyo yan sa Registry of Deeds. So ako, nag-photocopy kasi ako. Ayan. Papakita ko sa inyo kung saan siya makikita. Hopefully na kopya natin yung okay. So nasa likod siya nung cancellation ng mortgage. So ayan. Ito siya. Yan. Yung maliit na box na yan, makikita nyo dyan, medyo malabo, nakalagay siya sa Registry of Deeds sa Makati. So, ang gagawin nyo, dadalhin nyo sa Registry of Deeds is original na promissory note, original na cancellation of mortgage galing sa bank, and actually yun lang. Kasi yung CR gagamitin nyo siya sa LTO pa. Mag-ready na rin kayo ng ballpen and cash pagdating nyo ng Registry of Deeds kung saan man kayo. Gaano ba siya katagal? Actually, nung pinrocess ko siya, siguro mas matagal pa yung nag-intay kami nung wife ko. Kasi umalis kami ng maaga kasi nga ang traffic, Makati, hindi ko masyadong kabisado yung Makati. Umalis ka namin ng house siguro mga 6 a.m. Dumating kami 6:45. Yung case namin, 8 o'clock nagbubukas yung Registry of Deeds sa Makati. So, nakakain pa kami. Now, pero kami yung number 1 sa pila. Nung processing na, siguro matagal na yung 25 minutes. And good thing dun sa Makati, available yung parang pipirma nung cancellation ng mortgage sa Registry of Deeds. So same day nakuha ko siya, mga 5 minutes kami nag-antay. So that's 30 minutes kasama na yung bayad and everything. Ang binayaran ko total sa Registry of Deeds is 1,200 something. 1,290 siguro. And nakuha namin siya same day, 30 minutes. Pero case to case basis siya. Ang standard processing time talaga nila is 10 days, 10 to 15 days. So naswertehan lang. So maganda rin pala pagka maaga. And then ang ibibigay sa inyo which is pinaka-importante, wag niyong iwawala. Ang ibibigay sa inyo is yung parang acknowledgement and yung receipt na kulay pink galing sa Registry of Deeds. So dalawa yon. Wag niyo siyang iwawala kasi yun yung hahanapin sa LTO. So what we did was, since 30 minutes lang, 8:30 tapos na kami, nag-decide kami idiretso na ng LTO para itanggalin yung encumbered sa CR. Yes, makikita nyo siya sa taas ng CR, yung original na CR na ibibigay sa inyo kung saang LTO kayo pupunta. So bakit siya importante? Kasi hindi nyo siya pwedeng i-renew or rather hindi nyo pwedeng makahingi ng cancellation ng encumbered sa ibang LTO. Tinanong ko na siya because nandun sa LTO branch na yon yung mother file nung CR nyo. So in my case, nakalagay siya sa LTO Navotas. So from Makati, nagpunta kami ng LTO Navotas para tanggalin yung encumbered sa CR. Pagdating ng LTO, sobrang bilis lang. Wala pang sigurong 10 minutes yung buong process.
And yung binayaran ko is 280 pesos yata para tanggalin yung encumbered sa OR. Ipapakita ko sa inyo yung OR natin. Ito. So all in all, siguro nagastos ko mga 1.6. Yan. Ito na siya. So wala nang encumbered. So yun. Basta ang advice ko sa inyo, agahan nyo na lang kasi ayun nga, kagaya ko, inagahan ko. So same day na nakuha rin namin, and magdala na rin kayo ng black ball pen kasi madalas pagka ganyan agawan din sa ball pen. So para mas mauna kayo makapag-fill up ng form. Yung form naman sa Registry of Deeds, parang 5 lang yung box na fill upan nyo. Sa LTO naman, wala. Submit nyo lang yung documents, wait for your name to be called, pay the fee, and wait for the releasing nung original na CR without the encumbered. So, bakit ba siya importante? Again, syempre, peace of mind, and kumbaga, when you decide to sell your car or ibenta yung sasakyan nyo, hindi yan babaratin. Kasi kahit na alam ng buyer na fully paid na yan, if may nakikita silang encumbered, that would be taken against you. Babaratin yan, believe me. Kasi sasabihin, bakit naka-encumbered pa? Pero alam nila yan na fully paid na yan. Diba? Or may iba kasi, syempre, hindi mo masabi ng loloko, sasabihin fully paid na pero may encumbered. So pag ikaw naman si buyer, nakabili mo ng ganyan or madali kang magtiwala, edi ikaw yung magkakaleche-leche dyan, diba? Syempre, hahabulin, syempre hindi naman ikaw yung mananagot, hahabulin yung nagbenta sa'yo. Pero, 'di ba, ang laking abala nun sa side mo. Syempre may mga kaso-kaso pa 'yan, ganyan, hintayin nyo pa. So, mas maganda pa rin na yung CR na hawak nyo is wala nang encumbered, and that actually helps in a way para tumaas yung resale value ng sasakyan nyo. Kasi, 'di ba, sino ba naman yung buyer na gusto na, 'di ba, may encumbered nakalagay sa CR? Mas maganda na alam nila na walang bolilyaso doon sa kotse na binili nila. So yun lang, napakasimple. Total time na ginugol namin sa processing 40 minutes, pero syempre ang layo kasi, tapos rush hour pa, kaya mga tanghali na rin kami nakauwi. So if you have any other questions, DIY videos na request, mag-comment lang kayo, sabihin nyo, and I'll try to answer everything that I know, that I can. So yun lang, maraming salamat sa patuloy na suporta. Thank you.